Justice Secretary Boying Remulla says they expect the U.S. to file an extradition request for Pastor Apollo Kibuloy. And now, more on that from mobile journalist Evan Tarinque. Evan, ano meron mo para sa amin? Yes, tama ka dyan, Bok. No? Kanina, nagkaroon tayo ng ambush interview dito nga kay Secretary Remulla no, tungkol sa ano na mangyayari since nakuha na siya, nasa kamay na siya ng PNP. No, ang sabi ni Secretary Remulla kanina, we're waiting na lang. No? Nag-antay sila sa request ng US for extradition. No? So, Bok, explain natin kung paano gumagana yung extradition. No? Yung extradition kailangan magpasa ng request ng Estados Unidos ng extradition request. No? Ito ay dadaan sa Department of Foreign Affairs at ipoproseso ng Department of Justice bago ito i-grant ng gobyerno para sa isang extradition. Pero sabi kanina ni Secretary Remulla, no, tatapusin daw muna lahat, no, ililitisin muna si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas bago nga sana daw mag-grant itong extradition process. Bok? Okay. Pero Bok, dagdag na dyan, ang India na mag-grant yan is sa Court of Appeals, diba? DFA, tapos DOJ, tapos DOJ will file the necessary paperwork with the Court of Appeals, and I think it's the court that decides, no? Well, kailangan natin ng mga experts para talakayin yan. Dahil sabi nung dati nating guest, yung IBP president, ang sabi niya pwedeng isabay. No? Yung sinasabi, lagari lang. Medyo lagari lang. So ano ba talaga yung president sa ganyang klaseng sitwasyon? No? Pero I think it's our option kung gusto nating I i-waive. think it's a political decision. Yes. So kung siya ay BBM na yan. Presidente. So kung siya ay political decision, hindi necessary yung sinasabi ni Justice Remulla na kailangan matapos naman lahat ng kaso. Pero mukhang nakikinig naman kay Justice Secretary Remulla, di ba? Gusto niyang pasipa nga si immigration chief. Ayan, nasipa na. Tinanggal na. Tinanggal na. Kasama ba yun na Ami doon sa mga heads na magro-roll? Initial siya na yung head. Initial na di ba head. sinabi immigration nga? Oo. Pero immigration, di ba? Yan ang talagang pinatutungkulan nila. Although hanggang ngayon, nag-i-insist ang immigration officers na hindi naman dumaan sa jurisdiction namin kasi nagyate nga. Kaya nga meron tayong hindi alam eh. Dahil ang storya nila Alice Goo ay dumaan sila sa isang resort, sumakay ng speedboat, na yate, etc. Pero ngayon, Metro Manila. Wala namang kwento. Metro Manila daw? Wala namang immigration official doon. Bakit immigration official ang tilanggal? Ibig sabihin, yun na nga. Hindi totoo or baka medyo... Meron pang hindi nakakwento. Medyo may ibang kwento. No? Teka, si Ivan, nandiyan si Ivan. Ivan. Balikan natin si Ivan. Kaya talaga, talimutan nyo. Si Ivan. Ivan, before we let you go, hindi ba naikwento ni Secretary Remulla kung anong susunod na hakbang as far as Kibuloy is concerned? Kasi he's facing Davao, Pasig, and the Senate subpoena. So, ano yung susunod na hakbang ng gobyerno para kay Kibuloy? Ang sabi lang talaga kanina ni Secretary Remulla, no, pag-iisipan nila talaga kung ano nga yung process na mangyayari sa mga susunod na panahon. No? Pero sinabi niya sa anak kanina, dapat daw tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy yung process para daw mabilis at maagang matapos continuous litigation. Para kung sakaling they will grant extradition request, then at least maarangkada muna rito yung local. Kasi we have primary jurisdiction eh. In the end, we decide. Pero hindi yan absolute eh. Sabi nga ni Ami, it's also a political decision. Pero Ed, remember, pwede siyang mapabilis kasi may order ng Supreme Court yung speedy trial. Continuous trial. And remember, yung anak ni Secretary Remulla, he was freed na clear yung case, I think, within 2 months, di ba? Nung pinailan ng drug. Pinailan ng drug case yun Iba talaga pag Justice Secretary. And they invoke that order of the Supreme Court. So pwede i-invoke yan. May utos talaga sa Supreme Court na bilisan nyo. Actually, any litigant can invoke that. Going back to Evan. Evan, hindi mo ba natanong yung tungkol sa ICC? Yung statement a month ago ni Justice Remulla na pwede nang pumasok through the Interpol. Wala bang update tungkol doon? Yan, hindi natin natanong yan kanina, Ronald. No? Hindi natin natanong kung ano na yung update sa ICC. Pero kanina natanong natin yung update dito kay former Congressman Arnie Teves. No? Binigyan tayo ng onting update. Sinabi kanina ni Secretary Remulla na Teves is coming very soon. No? Nasa Timor-Leste lang daw kasi ngayon yung Santo Papa.
no? Pero sabi niya rin kanina, within this month daw ay Rapidly baka daw Catholic may ang uwi na Timor-Leste. pabalik 97%. na daw dito sa bansa. So Evan, kung matuloy si Tevez, edi kanyan home run. Home run yan, tatlo. Tatlo sila, no? Si Bantag na lang ang kulang, tsaka si Michael Yang. ICC na lang ang kulang. Oo nga pala, isa pa nga pala, ICC pa nga. No, ICC. I stand correct. Every weekend may malaking balita. Wala pang kalahati. Hindi pa pala. Wala pa Hindi tayong pa pala kalahati. nangangalahati. Hindi pa nangangalahati. Oh. Magbi-midterms Wala pa, na kulang next pa. year. Marami pa nakapila, no? Okay. Ano po, si Ivan, pakulan natin. O, ano si Ivan? Ivan, may habol ka pa? Wala na. Wala pa so far, pero kanina kasi nag-aantay kami dito sa may RTC, no? Bigyan sila ng onting update dito sa may Pasig RTC. Yung nag-aantay kami just in case dumating Wala na raw, pero may habol siya. Polo. Or kung dumaan dito. Pero nagsarado na yung court dito at wala kaming natatnan. Ulit. Nagulantang Wala dalawa. na. Oo. Bail. Non-bailable nga pala yung Pasig. Yung case sa Pasig, non-bailable. Available yun. Okay. Sige. Oo. Sige, pakaulan ka na namin, Ivan. Maraming salamat ang ating Okay. mojo na si Ivan Tarinque.